Amen. Good morning. Na umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon na tayo dinala ng Panginoon sa bahay-sambahan. Amen. Sama-sama tayo rito para purihin natin ang Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan, pasalamatan natin ang kanyang ginawa sa atin sa buong sanglingkong nakaraan. Amen. God, we got to be careful, grateful to God, to be thankful to God for giving us a good night rest. Well, some of you might think na sasabihin nyo, Pastor, hindi maganda yung tulog ko kagabi. But at least nagising ka ngayon. Di ba? Yung iba, sarap ng tulog. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Di ba? So at least ngayon, nasa bahay-sambahan tayo ng Panginoon at meron tayong pagkakataon na tayo po ay makakapagbigay ng papuri sa Panginoon. That's the only reason why we are in the church. You know, to study His Word and above all, to glorify His name. All right. Aren't you happy that you're in the house of God? You've got to be happy. Hey, John, yeah, good to see you this morning. Yeah. And mga kapatid, patuloy nating ipanalangin ang buong pananambahan sa umagang ito. Okay? All right. If you have your Bibles now, then we will continue our study on commit to transformation. Okay? So important, mga kapatid, na maunawaan po natin ang lesson na ito. Okay? Ang lagi po natin ginagamit is from the book of Romans. So we'll start from there and then pupunta tayo sa mga konting review natin last Sunday in our Sunday school. All right? So if you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of Romans chapter 12. Romans chapter 12. You got it? Say aloud, amen. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 2. Romans chapter 12. Okay? I beseech you, am I reading, are you reading also on the same page? All right, the same passage. All right. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, verse number 1. All right, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. Now, verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. You see? So you see, the Apostle Paul is presenting us here how to be acceptable in the sight of God. Yan ang pinakamaganda. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, mga kapatid. We're doing a lot of things, but the question is, are those things that we're doing, that we keep doing, are acceptable before God? You see, yun dapat nating i-check. There's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death, the ways of destruction. Those are not acceptable to God. Okay? So ang pinakamaganda, yung acceptable sa Panginoon. That's why we need to renew. We need to be transformed. Di ba? So yan ho ang mahalaga na dapat nating makita ang kahalagahan ng transformation. That's why you have to commit yourself to transformation. In other words, you've got to be willing to be transformed. Are you getting the point? All right, I'm just getting you back to what we have studied for the past Sundays. No. All right, let's bow our heads for prayer now. Let's ask the Lord to bless our study this morning. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin, na dinala niyo po kami sa bahay-sambahan, at salamat sa presensya ng bawat isa. Thank you, O God, for bringing us here together, and thank you for taking care of our way to the church. And I pray, Father, please open the minds and the hearts of your people that we could be able to receive the word of God with gladness, O God. And salamat, Panginoon. There are so many things that bothers us and keep on bothering us. But I pray, Father, to please take those things away from us that we could be able to focus our attention on your message. At para matanggap po namin, Panginoon, ang inyong salita na merong kagalakan. We still have some people that are still coming in. Oh God, I pray to please take care of them hanggang sa makarating po sila rito at makasama po namin. Salamat po, O Diyos, at humihingi po kami ng kapatawaran
na aming kasalanan and anything na pwede pong mag-bother sa amin, makapaghinder ng mga blessings, Panginoon, at lalong-lalo na aming understanding sa inyong salita, please, O God, take those things away. And forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And we promise you that we'll give you the glory and honor, for thou art worthy to receive it. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, hope you're ready for the study of the Word of God. Amen? All right, so keep tuning, mga kapatid, and like what I've been and always saying, mga kapatid, let us accomplish our purpose. Amen? I-accomplish natin ang purpose natin pagpunta natin sa church, mga kapatid. We came to listen, to hear the Word of God, and to receive the blessings from the Word of God, so let's accomplish it. Okay? Amen. You people at the back, are you ready? Parang hindi pa kayo ganong ready. I need to hear a loud voice. Okay, are you ready? Yeah, kayo nasa taas? Parang malayo kayo sa amin, pero parang malapit kayo sa langit. Yeah, hindi ko lang alam kung saan langit. Kayo nasa taas, handa na kayo? Alright, sige, magkunwari kayong handa na kayo, okay? Alright, you ready? Is everybody ready? Alright, so yun yung aralin natin. Ang aralin natin is commitment to transformation. No? Yan pinakamahalaga po. This is the year of commitment. Katulad sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito year of the snake, kundi year of commitment. No? Hindi natin pauubaya ang taon na ito. No? Hindi natin ito pauubaya, mga kapatid, sa ahas. No? Bagamat ng dami ng aahas. Pero sasabihin po natin, ito'y taon ng Panginoon. Oh, hindi po taon to ng ahas, mga kapatid. And we are committing ourselves to this year. This is the year of our commitment. Year of commitment. Year to commit ourselves to God. Okay? Now, so, saklaw po ng commitment na yan, mga kapatid, ay yung ating transformation. Hindi ka magkakaroon ng kaaya-aya, kalugod-lugod na gawain sa Panginoon kung hindi po tayo matatransform. You see, the transformation that we've just read in this passage brought by the Apostle Paul is about transforming from the minds of the world unto the mind of God. Okay? Did you get that? Did you get the point? Okay? Mula po doon sa mind ng mundo, or anuman ang inilagay ng mundo na ito sa ating kaisipan, mga kapatid. So, si Apostol Pablo ay nagsasabing, we ought to transform ourselves from that ideas, from that culture, from that what the world's put in our minds, mga kapatid. So, yun ang tatanggalin natin, yun ang tatransform natin patungo sa kaisipan ng Diyos. You see, kaya sabi ng Bible, by the renewing of your mind. Okay? Now, so sa pagkataon na ito ay sinasabi ko po sa inyo, ang focus natin first ay doon sa nagiging dahilan ng kaguluhan ng ating pamilya. Isa sa pinakang grabing magpagulo sa ating pamilya. So, ito po ay patungkol sa finances. Konting review lang. Ito ay patungkol sa finances kasi kapag hindi natin ma-manage ang finances natin ang mag-manage sa atin. If you cannot manage your money, then money will manage you. And the money will get your attention, and once the money got your attention, then you will learn to love money. And that's the worst of all. Because it is not the money, kapatid, that destroys. It is your love for money that destroys you. Okay? So yan ang sinasabi ni Paul, yan ang warning ni Paul kay Timothy. For the love of money is the what? Root of all evil. Imagine that. Not just one evil, but of all. That's unbelievable. Di ba? Root of all evil. So, kaya nga po, mga kapatid, kinakailangan mabigyan natin ng pansin kung paano natin i-manage ang pera. So, the Bible has many things, God.
even the Lord Jesus Christ has many things or many messages about that. No? Kaya dapat po, mabibigyan po talaga natin ng pansin. Okay? Paano tayo tinuturuan ng Panginoon yung patungkol sa ganitong klaseng gawain? Alright? Now, part of it, at kinakailangan na magkaroon tayo, mga kapatid, ng panibagong pananaw patungkol sa pera. You see, ang alam ng tao, ang tao ay napakaraming mga imaginations pagdating sa pera. Sabi ko nga, minsan ang hindi ho natin nalalaman ng mga kapatid, gustong-gusto natin magkaroon ng pera, pero ang totoo niyan, ang nagugustuhan natin, yung pwedeng ipalit sa pera. You see? So you have the money, you think of big house, you think of big cars, you think of good places that you can go, you know, but you need money for that. So kaya gustong-gusto natin ng pera. But the truth of the matter is, maraming may gusto ng pera kahit hindi nila kailangan ng pera. Ilan sa mga tao ngayon na maraming nakatagong pera pero hindi naman nila kailangan yung pera. Ang sabi ko nga niyo mga kapatid, minsan sobra na yung pera sa pangangailangan natin. Kaya itinatago na lamang natin yung pera. But hindi natin namamalayan kapag ang pera, kapatid, ay naitago, ibig hindi natin na-realize na binigay na sa atin ng Panginoon yung extra para sa ibang mga pwede nating matulungan. You see, hindi na para sa atin. At pagka ginamit mo na yung extra, ibig sabihin nagkakaroon ka na ng extrang problema. Yeah. Extrang pangangailangan, if you need that. Pag nagamit, kaya binigyan ka ng Panginoon ng extra eh. Now, listen to what the Bible says. If you can turn your Bibles in the book of Proverbs, di ba? Look at this. Proverbs chapter 14, or chapter 11, I mean. Okay? Proverbs chapter 11, look at verse number 24. Here's the thing. So, we're talking about having a new mind on finances. Dapat matransform po tayo. Look at, if you don't have the Bible, then look at the screen. Nandiyan po yan sa screen. There is that what? That scattereth, okay? That scattereth, okay? And yet what? Now listen, alam niyo ba kung kaninong prinsipyo ito, mga kapatid? By the way, let me just remind you that this is the principle of the richest man in the world that ever lived. You remember Solomon? King Solomon? You see, ang pera ni Solomon, kapatid, hindi lang nasa vault. Remember that the Queen of Sheba ay naghahakot sa kanya ng ginto sa barko. You better read your Bible, mga kapatid. Ganon kayaman si Solomon. Ang ginto niya ay barko, kapatid. Doon nakalagay. Dinadala sa kanya ng Queen of Sheba. Diba? Kaya nga mayroong mga hallucination. Yung mga ibang mga Pilipino na yung ano daw, kung saan daw dinala ng Queen of Sheba, yung kayamanan na yun ni Solomon ay dito raw sa Pilipinas. Kaya ngayon hinahanap ng mga Pilipino. Yeah. So, yeah, yan ang sinasabi nila. Kasi hanggang ngayon, di ba nila mahanap-hanap? Pero naniniwala pa rin sila. But anyways, let's go to the Bible. All right, here's the principle of the richest man in the world that ever lived. Remember Solomon, okay? Here's what the Bible says. There is that what? There is that scattereth and yet what? Increaseth. And there is what? That withhold it more than that is what? Meat. More than that is need. More than that is needed. Okay? Sobra na sa kanyang pangailangan niya. Pero ang sabi ng Biblia, yet what? It tended to poverty. That's it. Yung nag-iipon ng sobra na sa kanyang pangailangan, wini-withhold niya kasi para lang masabihin niya may kailangan ako. You understand? Na mga tao ngayon, mga kapatid, sasabihin niya, ito, kailangan ko to para sa ganito. May dumating uli, ito na naman, panibago na naman, kailangan ko ito. So wala nang natapos na hindi niya kailangan. Wala nang dumating na sabihin niya, hindi, kailangan ko. Lahat na lamang. Sobra-sobra na, pero sasabihin niya, tama lang sa pangailangan ko. See that? So, ito po yung mga kapatid, mga taong nagkulang sa planning. Mamaya, makakarating tayo dyan. Okay? So, here's the principle, kapatid. Siyempre, kung tatanungin ko kayo, saan kayo pupunta dyan? Of course, doon kayo sa the one that scatter it. Come on, talk to me if you can. You see, doon kayo pupunta. Saan? So, nagbibigay. Yan ang ibig sabihin. Merong nagbibigay and yet nag-i-increase.
So the same principle na kinuha rin ni Matthew in chapter 6, and there's another passage in the book of Luke, chapter 14, mga kapatid, na ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Okay, give and it shall be given. All right, you remember the passage, chapter 6, in verse number 38. Okay, chapter 6 and verse number 38. Give and it shall be given. Same thing, same principle. And notice that it will be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running. Come on. You see, running over shall men give into your bosom, for with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. That's a good principle, kapatid. So, makita mo, yung sinabi ni Matthew sa New Testament has something to do with what Solomon said in the Old Testament. So, meron silang iisang prinsipyo, mga kapatid. How about it? Ito'y pinanghahawakan mo, kapatid, ng mga great men in the Bible. You see? So, ano yung prinsipyo na meron tayo ngayon? Ngayon, kapatid, makita mo, magsisimula pa lamang eleksyon, nagpapatayan na. Do you think magpapatayan ng tao sa wala? Actually, they're not killing each other for the position. The truth of the matter, if they're honest, they're killing each other because of money. Because there is money in the position. Come on, talk to me. Na Pilipino tayo, mga kapatid. Matagal na tayo sa Pilipinas. Alam na natin kung ano nangyayari sa Pilipinas. Alam natin kung anong kaguluhan. It's not about the position. Kaya lang, alam nila na pagka nakapwesto ka, and then you will take advantage of your position, you will abuse your position, then you can make a lot of money. Sabi nga, nung araw, naririnig ko yan sa dating presidente, sabi niya, nagsimula lang itong mga ito, nangungut siya sa akin. I'm not for any party, mga kapatid, at kahit na kaninong kandidato. Hindi yan uso sa simbahan natin. Okay? Now listen, pero sinasabi ko lamang, mga kapatid, sabi niya, nagsimula itong mga ito, nung pumasok, rebo lang ang sasakyan. No. Ngayon, ano na, suburban na. Suburban. Bulletproof pa. Bakit pa na bulletproof? Takot eh. Kasi maraming ninakaw kinakailangan, you know. But anyways, so, here's the thing, kapatid, okay? Now, that's exactly what the Bible says. If you can only learn this kind of principle, kapatid, naniniwala ako na ang problema natin sa finances, sa ating pamilya, sa ating pamamahay, mga kapatid, sa buong pamilya, pagkukunin lamang natin ang prinsipyo na ito, kapatid, na it's not the money that will drive you and control you. It must be you that should control the money. Pag natutunan po natin, kapatid, ito, boom, wala tayong problema sa bahay natin. You see? So what is that? Saan po tayo nagsisimula? You remember what the Bible says in chapter 6, verse number 33? Ano sabi ng Biblia? Seek ye first. Same principle na sinabi ni Solomon. Honor the Lord with thy... Come on, talk to me if you know the passage. Honor the Lord with thy substance, and lean not unto thine own understanding. In all your ways, what? Acknowledge Him. Again, that is for Solomon. Let's check Matthew. Ano sabi ni Matthew? Seek ye first. The what? The kingdom of God. What does it mean, kapatid? Anong ibig sabihin po niyan? Unahin natin. Tanungin muna natin ang Panginoon. Hanapin natin yung gustong mangyari ng Panginoon. So pagdating sa finances, kapatid, ano ang gustong mangyari ng Panginoon? Kay Solomon, honor Him, honor God. Kay Matthew, seek God. Diba? Kapatid, ito yung mga tao na may mga nangyayari sa buhay nila nung sila'y nabubuhay pa. Ito yung mga taong hindi nila pinahintulutan na ang pera ang mag-control sa kanila. Young people, you've got to learn this at your age. Yeah, bago kayo magkaroon ng asawa, listen now. Kinakailangang matutunan nyo ng mabuto bago kayo magkagulo pag may asawa na kayo. You see? Akalain mo may mga taong sagana naman sa pera, ang dami namang pera, nagkakagulo pa sa pera. So, what do you think about that? Anong problema nila, mga kapatid? It's the love of money now. It's not the love of a spouse.
You see, the command is to love, for the husband to love your wife, and that wife too should love her husband. You see, that's the command in the Bible, love one another. Pero napupunta, kapatid, sa halip na mahalin yung kanyang asawa, minamahal yung pera, kaya nagkakaroon na ng problema. Bakit? Hindi na nila malaman kung paano i-control yung finances kasi marami ng pera. You see, yung iba naman naghihirap, sabi nila, kasi wala kaming pera. No, you just don't know how to control your money. Kaya nawawalan kayo ng pera. Saan nga nakakitang walang pera, pero grabe ang tawag. Grabe ang karga sa cellphone. Grabe ang maya-maya, may Shopee. See, you understand? So that's a problem. Now, here's the thing, kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Seek. Ano sabi ni Solomon? Honor. Di ba? So saan tayo pupunta niyan? In other words, pagka tayo po nagkaroon ng pera, ang uunahin nating isipin, it's not what the money can buy. Okay? But ang una nating hahanapin, mga kapatid, is how to use the money. How to manage the money. You see, paano natin i-manage yung pera? Alright. Ang kagandahan, mga kapatid, dito, mga kapatid, listen carefully, this is good. God is availing Himself to help you manage your finances. Saan ka mag-i-start? Kapatid, sabi ng Biblia, let's start from honoring God. How will you honor God? The Bible says in the book of Malachi, chapter 3, in verse number 10, bring ye all the what? The tithes. Don't make it very tight. Tithes. Okay? Bring ye all the tithes where? Into the storehouse, the house of God. There should be enough meat. Okay? Now, bakit? Kasi dito nang gagaling ang lahat ng paglalabas po natin para ma-reach natin ang mga tao at mahayagan po natin sila ng gospel. You see, eto yung storehouse ng Panginoon. Marami po tayong mga missions. Para tayo nagkaroon ng missions from the house, from the storehouse. Dito lahat nagsimula yan, mga kapatid. You see, now the principle na sinasabi dyan ni Paul is you should not muzzle the ox that treaded out corn. In other words, wag mong bubusalan yung baka na nagigiik ng mais, ng pagkain. Bakit? Kasi yung mais ay kinakain ng tao. Pag binusalan mo na yung baka, hindi na makakakain yung baka. Pag hindi na makakain yung baka, mamamatay na yung baka. Pag namatay yung baka, you think sino ang susunod na mamamatay? Are you getting the analogy? You see, the point, kapatid. So sino ang susunod na mamamatay pag namatay yung baka? Yung pinapakain ng baka. Di ba? Huwag na kayong magbaka sakali. Yun talaga ang totoong mangyayari. So that's the Bible, kapatid. That's not my opinion, that's the Bible. Okay? Now, here's the thing. So anong dapat natin gawin? Unahin natin ang Panginoon. Okay? You have to give what belongs to God. You have to meet God's requirement. Bring you all the tithes and the offering. Okay? Now, so from there, kapatid, makikita po natin kung paano na tayo magbabudget. Sabi ko sa inyo nakarang linggo, ilang percent ang hinihingi ng Panginoon? 10%. And from the 10%, God is proving your love, how much you love Him. So that's why you'll give your love offering to Him from the 90% na natira doon, kapatid, sa binigay mo na binawasan mo ng 10%. So from 90%, paano mo iahayag ang iyong love sa Panginoon? Kapatid, nandito tayo sa simbahan, kapatid. Listen now. Kaya nga, pagka kayo ay nakikinig sa tamang pamamaraan, management, financial management, tinuturo ng Biblia, magkakaroon din kayo ng magandang management sa budget ninyo, pag gumawa ka ng budget sa bahay ninyo. Yan ang maganda niyan, mga kapatid. So makikita nyo, tinuturuan tayo ng Panginoon dito, may number eh. So magkano ibibigay mo from that, from 90%? Okay? So sabi ko sa inyo, ako personally, sabi ko, wag niyo akong gagayahin because that's my stand. I'm giving from 30 to 35% unto the Lord, giving it back to the Lord. Okay? Now, hindi ang ibig sabihin yan, malaki ang binibigay ko.
mga kapatid. Yan yung percentage ang binibigay ko sa Panginoon. Okay? But the point is, mula doon, sabi ng Biblia, subukan niyo ako ngayon kung hindi ko ibuhos sa inyo ang pagpapala. Okay? Kung hindi ko ibuhos sa inyo ang pagpapala, na wala na kayong sapat na kalalagyan. Okay? Now, listen again. Is this true? Now, sabi ng iba, sa Old Testament pa yan. Anong sinabi dito sa New Testament? Tanungin ko kayo mga kapatid. Nagkaiba ba yung sinasabi doon sa Matthew chapter 6? Give and it shall be given. Now, if I will give 35% ng aking income sa Panginoon, do you think God cannot give it back to me? Hello, mic, test, one. No, maaga yata na wala. Naririnig niyo ako dyan sa likod? Okay. Na lahat po tayo mga kapatid, this is the principle. Ngayon, pag nangyari na po ito mga kapatid, na ibigay natin ang Panginoon, maliwanag ang prinsipyo rito ibibigay ng Panginoon. Now, hindi ko rin sinasabi mga kapatid na ang lahat ng ito ay patungkol lamang sa pera. Kaya lang yung giving na ito ay inilalagay natin sa usapin ng pera. Okay? When it comes to money, bakit? Aayusin natin, i-renew natin ang ating mind, magkakaroon tayo ng panibagong mindset patungkol sa pera. Kasi hindi tayo pupunta sa simbahan mga kapatid na basta lamang tayo dudukot magbibigay na wala hong kaplano-plano. Hindi po ganon ang Biblia mga kapatid. Hindi po ganon. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, at tinuturo po sa atin, if you have your Bibles, you turn your Bibles in the book of Matthew chapter, in the book of Luke chapter 14. Luke chapter 14, look in verse number 28. Tingnan nyo. Alright, I'll give you time. Alright? Kung mabilis kayo dyan, may lagay nyo kaagad yeah, that's it. Alright, look at the screen. Okay? Yung iba sa inyo, maganda makita nyo sa Bible ninyo para maguhitan ninyo. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? For which of you intending to build a tower, sit it not down first, and counted the what? The cost of the what? Building the tower. Whether he have sufficient to finish it. Okay? Now, in other words, what you are building, kapatid, you have to sit down and make a plan for it. Alam niyo ang problema po natin, kapatid, pagka kumilos tayo sa buhay na ito na wala tayong plano, na yan ang tinuturo ko sa mga kabataan. Ang takot na pag-usapan ng mga kabataan ay yung usapin na, anong plano mo? Akalain mo gusto lang mag-asawa, pero tanungin mo, anong plano mo? Nanliligaw, anong plano mo? Kasi, tanungin mo, ngayon, ang mga anak nyo, pagising sa umaga, anong plano mo sa araw na ito? Wala. See? So the Bible is teaching us, kapatid, even this is the word of the Lord Jesus Christ. If you have a good Bible, it must be in the red letter, right? Diba? So, it means, ang Panginoon nagsasalita. Sabi ng Panginoon, make a plan. Okay, kaya kapatid, pag pumupunta tayo sa church, listen, it's not about the amount. It is about meeting God's requirement for us. Namimit ba natin? Minsan iniisip natin, ay, natura siguro ang Panginoon kasi malaki ang binigay ko. Pero yung malaki mo ba, tama kaya yun sa sukatan ng Diyos? You see, yun ang point dun, kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, kinakailangan matransform na tayo. Kung anong sinasabi ng Panginoon, if God is requiring us the 10%, let's give the 10%. Then after that, how can you show your love to God with that 90% na natira sa iyo? You see? So that's it, kapatid. Now, doon matutuwa ang Panginoon. And the Bible is very clear. Give, and it shall be given. Now, listen to me now. Sabi ko sa inyo, it might not be, nung nagbigay ka ng pera, ang ibibigay din sa iyo ng Panginoon ay pera. Pero ang pinakamaganda, sinabi ko sa inyo nakaraang linggo, kapatid, kung paano ka bibigyan ng Diyos ng wisdom on how to use your remaining percent ng iyong pera. Nagbigay ka, kung for example, sa akin, natira sa akin 65%.
Paano ko gagamitin yung 65%? God is giving me wisdom. You know, sometimes ang akala natin kulang. Pero pagka ginamitan ng wisdom ng Diyos, abay, sumobra pa. Kapag I'm telling you, this is a personal testimony. Oh yeah, I'm telling you. Pero yung iba nagkakagulo pa. Takot na takot, bawasan ng 10%. Bakit? Takot na takot eh. You don't trust God. You see? Pero kapatid, hindi mo ma-outgive ang Panginoon. If you keep on giving to God, sige lang, sige lang. Pero kapatid, ang Diyos marami pwedeng ibigay sa'yo. Remember, the earth is mine, saith the Lord, and the fullness thereof, the gold, the silver, is mine. O paano mo ma-outgive ang Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, kapatid, bakit ka natatakot mawalan? Eh, totoo naman talagang wala ka naman pumasok ka sa mundong ito eh. Kung na-record lang ng mga doctors, nung ipinanganak ka, yung unang word na sinabi mo, yan yung ikaw. Nung pinalo ka, anong sinabi mo? Wa. Anong ibig sabihin nun? Wala. Ano sabi ni Job? Pumasok ako sa mundong ito nang wala. Kaya babalik din ako sa Panginoon nang wala. Huwag mo sabihin na pagka ililibing ka, nakasunod ng mga U-Haul na yun. Nakasunod na yung Lala Move. Dala-dala yung mga gamit mo. Kasama sa libingan. Nawala yung kapatid. You see? So wala talaga. Now, ang pinakamaganda mo kapatid, yung bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. And not only that, listen now, God knows kung gaano mo kamahal ang Diyos at kung magkano ang natira sa iyo after giving some percentage sa Panginoon. Listen, here's the thing. Okay? Alam ng Panginoon kung magkano natira sa iyo. Kaakbay po niyan, pagkaalam ng Panginoon na natira sa iyo, God is going to take care of you. Bakit? Para wala ng waste money. Now, here's the thing. What do you think? Kung hindi ka na magbabayad ng hospital. Alam mo mga kapatid, nakakalungkot sa atin, mga Kristiyano tayo. Believers of God, Bible believers, but we don't trust the Bible and we don't trust God. But we believe in God. Kaya anong ginagawa po natin? Ayaw tayong magbigay kasi sa halip na ibibigay natin sa gawain ng Panginoon, ikikip natin kasi ang rason natin is, paano pag nagkasakit ako? Bakit hindi mo maipagkatiwala sa Panginoon yung sakit mo? Pero ang totoo niyan kapatid, kaya hindi natin maipagkatiwala sa Panginoon kasi hindi natin makontrol ang appetite natin. Saan nanggagaling kapatid? Ang taas-baba ng iyong dugo. Kasi barado na ng taba ang lahat ng dinadaanan ng iyong dugo. So anong gagawin mo ngayon? Mas magaling na mas magandang magbigay kay Calci Block kaysa Panginoon. So it's already waste na. Eh kung puprotektahan ka ng Panginoon, mag-a-abide ka sa Panginoon, listen now, God can protect you. God can, do you believe that? God can give you good health. See that? Kaya kang bigyan ng Panginoon ng magandang kalusugan, kapatid. At pag binigyan ka ng Panginoon ng magandang kalusugan, boy, I'm telling you, wala ka ng problema sa hospital. Tandaan nyo, ang takot, kapatid, ay pinipigil at malaking kontra sa ating pananampalataya. Yung fear controls your faith. Dapat your faith should control your fear. Did you get that? Oh, man. May pang my day na kayo. So, it's not good that your fear will control your faith. It must be your faith that should control your fear. So here's the thing, another one. Pag nagbigay ka sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom. Let me ask you a question. Okay? Now, kaya minsan, nagkakaroon ng problema sa bahay kasi wala ng pera. Bakit wala ng pera?
Yung lalaki may ibang ginagastusan. Yung babae meron din ibang ginagastusan. Men, listen now. This is a serious matter. Magpasalamat kayo na ang asawa ninyo ngayon ay yung pinakasalan nyo nung una. Now, listen, hindi ko po intention na ilagay sa kahihiyan yung iba. Pero it's not. It's not. I'm here to help you. I'm your pastor. I'm your friend. Magpasalamat kayo na ang pinagkakagastusan nyo lamang mga husbands ay yung wife at yung family ninyo. Alam niyo ba, maraming mga politicians na kinakailangan nilang mangurakot na mangurakot. Kinakailangan nila ng malaking pera. Bakit? Marami silang pamilya. Talk to me. Yeah, mawawala na naman to. Mawawala naman to sa FB itong record na to. Yeah, pero yan ho, totoo kapatid. Pero pag binigyan ka ng Panginoon ng wisdom, God will give the desires. If you delight in the Word of God, then God will give you the desires of your heart. Your only desire is for your wife. Your only desire is for your husband. You see? So wala kayong ibang pagkakagastusan. In other words, wala kayong ibang babayarang upahan. Wala kayong ibang babayarang kondo. Wala kayong ibang bibilhan ng kotse. Wala kayong ibang pamilyang papakainin, kundi maliban lamang sa isang pamilya nyo. Ay di walang waste money. Saan nanggaling yung wisdom na yan, kapatid? Sa Diyos. Paano yan? Anong kapalit ng wisdom? When you delight yourself in the Word of God. Alright? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, here's the thing, kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, anong dapat natin gawin? Kapag nandyan na yung pera ninyo, natanggap nyo na yung pera, whether it's from the business or from your salary. Okay? Anong gagawin nyo? Kung ikaw man lalaki ang naghanap niyan, hindi na yan personal money. That is already family money. Same thing with the wife. Kung ang wife ay nagtatrabaho o nagbi-business, hindi nyo na personal money yan, kundi family money na yan. So you have to put them together. If the husband is working or earning, if the wife is earning also, all right, put them together. Pagsamahin nyo yan. All right, pera ng pamilya natin to. Hindi mo na pera to, ha? Okay? Hindi mo na rin pera ito, ha? Okay, pag umangal, sabihin nyo sa kanya, sabi ng Bible, violence shall cover the mouth of the wicked. But anyways, no. All right? Now, listen, so pagsamahin, okay, anong gagawin natin dito? Anong unang-unang gagawin natin? Tanggalin natin yung para sa Panginoon. Anong maibibigay natin sa Panginoon? And from there, sa natira, all right, ask God, Panginoon, gusto pa ho namin sa natirang ito, kayo pa rin ang bida. Hindi sapagkat nakapagbigay na tayo sa Panginoon, kapatid, tapos na tayo sa Panginoon. Wala na, hindi na natin pwede natin iwanan ng Panginoon. Bahala na tayo rito. No, hindi po ganon. Remember, ang kapalit ng binigay mo sa Panginoon, ang biyaya, hindi kapalit, ang biyaya ng binigay mo sa Panginoon is that God will give you the wisdom on how to use the remaining amount of money after you gave the percentage unto the Lord. Are you hearing me good? Alright. Now listen, yan po pinakamaganda. Now, pag-usapan nyo na lang mabuti. Sabi kanina sa passage mga kapatid, sino ang nagbi-build ng tower na hindi nanguupo at pinag-uusapan? Ganon din mga kapatid. Sino ang nagbi-build ng family? Gusto mo bang mag-build ng magandang family? Gusto mo bang mag-build ng isang godly family? You need to sit down and talk together. Talk with your wife. Sabi ko, maging transparent kayo. Kapatid, nauunawaan ko po. Yung iba sa inyo, ang tatagal nyo na dyan sa punto na yan, na nag-aaway-aaway kayo, pero wala pa rin ginagawa. So why not be willing to be transformed by the renewing of your mind? Maging transparent. Alright, ito yung pera natin. Okay? Ito yung para sa Panginoon. Ito yung natira. Ano yung mga gagastusan natin? Alright? Mga bills muna unahin nyo.
Pagkatapos ng mga bills, kasama na doon yung mga bilihin na misis. Alright? Kasama doon yung Bilo and kasama na yung Shopee, Lazada, and no, hindi pa kasama doon. Yung mga bills muna like electric, water, phone, internet, yung mga ganun ba? Alam niyo, nung una, wala namang internet talaga. Pero ngayon kasi, makakatulong naman, makakabawi naman kayo kaagad eh. But anyway, so, pagkatapos yung bawas na yun, alright, magkano pa ang remaining? Of course, yung food nyo, ano yung araw-araw na gastos nyo sa pagkain? Ano yung budget ninyo? Okay? Listen, makinig ng mabuti mga kapatid. Huwag nyong pahintulutan yung palengke ang gumawa ng budget ninyo. Huwag nyong pahintulutan na si Henry C. ang siyang gumawa ng budget ninyo. Kukulangin kayo lagi. Alright? Huwag nyo rin pahintulutan yung Lazada at Shopee ang siyang gumawa ng budget niyo. Kayo ang gagawa. Okay? Now, ilang beses kayong kakain ng karne sa buong isang linggo? Okay? Yung mga bata ngayon, kapatid, hindi na marunong kumain ng talbos ng kamote, puro na lamang hotdog, sausage, processed food. Kasi, kaya mga kapatid, yung mga utak nila ay processed na rin. See? So, you understand that? So, wala na. So, pero, in other words, bihira na ang kumakain niya ng totoong pagkain. Like talbos ng kamote, talbos ng kamuting kahoy, mga talbos ng manok, talbos ng baka, Pero hindi na bihira na kumakain ng totoong pagkain. Lahat na lamang ay practice. Gusto na, ngayon, ano gustong-gusto? Gustong-gusto ng mga bata ngayon, mga kapatid, may mga kulay. Lahat ng mga pagkain may kulay. Yung itlog, kinukulayan. Kalain ka, alam ko, ang kulay ng itlog ay puti. Sa loob, may dilaw. Pero ngayon sa labas, iba na, orange. Yun ang gustong-gustong kainin ng maraming young people ngayon. Noong araw, wala kang makikita noong araw na iced coffee. Isa lamang ang coffee noong araw, hot coffee. Pero ngayon, kapatid, iced na. Yeah. So, naunawaan nyo, it's really pag binigyan ka ng Diyos ng wisdom, alam ng Diyos kung paano gagamitin yan. Alright, sit down. Pag-usapan nyo ng mabuti. It doesn't matter, kapatid, kung magkano, kung maliit o malaki ang pera nyo. Sasabihin nyo, sa kanila kami mag-uusap na misis ko, pagka lumaki na ang sweldo ko, mas maganda mag-usap kayo habang maliit pa lamang. Kasi pagka malaki na, hindi nyo na gaano mamamanage yan. Pag malumaki na yan, hahanapan ka na ng hanapan. Kung kailan pa lumaki, saka naman hanap ng hanap. Pero nung maliit, walang hanap-hanap yon. See that? Now, so may kita nyo ngayon, kailan kayo kakain ng karne, kailan kayo kakain ng gulay, ano ang mga kailangan talaga, ano ang kailangan ng katawan natin. Hindi yung kailangan ng panlasa natin. Maraming kabataan ngayon kumakain based on lasa. Hindi nakabatay sa kalusugan. Hindi sapagkat kayo ay malaki, kayo'y malusog. Ang alaman ko lamang, pagka kayo malaki, malapit na kayo. Alright. Well, anyways, kapatid, you have to consider this. And then pagkatapos usapan ng mabuti. Alright? Usapan. Alright? May mga, hindi po ang ibig sabihin yan, kapatid, mahirap ka na o pulubi ka na pag hindi ka kumakain ng katulad ng kinakain ng iba. You eat what you need. Young people, makinig ng mabuti. Kumain lang kayo ayon sa kailangan ninyo. Kasi sa totoo niyan, kayo mga young people, kain kayo ng kain, hindi nyo naman tinatrabaho yung kinakain ninyo. Kung makahingi pa kayo, akala mo kung sino may trabaho kayo.
kaya hindi kayo nagkakamuscle sa paa, hindi gumagalaw yung paa ninyo. Hindi kayo nagkaka-bicep and tricep kasi hindi naman gumagalaw ang braso nyo. Nasaan yung bicep sa tricep ninyo? Nasa panga ninyo. See, that's a problem. Kaya kung alam natin yung buhay, kapatid, napakaganda. Di ba? Alam natin kung anong kailangan natin. Kasi kung alam mo yung kailangan, ito lang kailangan ko. Honestly, kapatid, sa totoo lang, pag nandun lang ako sa Tarlac, sa ranch, doon lang ako nakakain ng 3 beses. Yung iba sa inyo, hindi pa 3 beses, 5 beses kasi may mga mid-snacks pa kayo. Pagkatapos sa umaga, kakain. Pagkatapos kumain, mga alas 10, magmimerienda. Wala namang ginawa yan. Akala mo talaga pagod na pagod. Wala. Ano lang yan? Nagkalkal lang yan ng mga reels. Tapos sabihin, ano ginawa mo? Ay, nako. Buhay talaga nakakapagod. Wow. Yeah, sasabihin pa niyan, ang bilis daw ng oras na yan. Ang bilis ng oras, ang bilis ng kabaybay ng reels. You see that? Yeah. So, ano mo sabi ng Biblia, kapatid? Pagtungkol sa bagay na yan, sabi rin ni Solomon, sabi niya, consider the ants. It's so discouraging, kapatid. And actually, nakakaasar tong si Solomon eh. Akalain mo i-compare tayo sa hayop. Do you know the Bible? May passage sa Biblia, sinabi ni Solomon, sabi niya, learn from the ants. Akalain mo tao ako, sasabihin mo kung matuto ako sa langgam? Nung Friday, nagtatabas ako mga kapatid doon sa ranch. Habang nagtatabas ako, talagang dinumog ako ng mga langgam. Sabi ko, pati ba naman langgam interesado? You know. Abay, sumuksok talaga hanggang sa pantalon. Malapit nang makarating. Sabi ko, itong mga taong ito, itong mga langgam na ito, pupunta sa hindi naman kanilang bahay. You know. But, you know, kala mo sabi ni Solomon, learn from the ants. Papayag ba kayo noon, kapatid? I think that's the lowest education, kapatid. Pupunta ka sa pinakang educator na ganon, ang mag-i-educate sa'yo, akalain mo, magtuturo sa'yo, okay, human being, listen. Mga tao, makinig kayo. Sabi ng langgam. Parang hindi yung gaano nakikita mga kapatid. Yeah. Abay, hindi ko papayag na yung langgam magturo sa akin, mga kapatid. Pero totoo lang talaga yan, may matututunan ka. Anong matutunan natin sa langgam, mga kapatid? Sabi ni Solomon, yung langgam nag-iipon ng pagkain on summertime. So marunong sila mag-manage ng time. Yung langgam marunong mag-manage ng time. Yung tao magaling mag-waste ng time. Ang tawag po doon, magaling tayo magpalipas ng oras. Pagising sa umaga, kape-kape. Yun. Patrabahuhin mo. Wala, kape pa rin. So you understand? So, alam niyo na kapatid kung paano tayo nagkakaroon ng problema sa pera? Hindi tayo marunong mag-manage ng pera at hindi tayo marunong mag-manage ng time. Sino sa atin talaga nag-work tayo, binabayaran tayo ng company ng 8 hours, pero nagtatrabaho lang tayo ng 5 hours? Nasaan yung 3 hours? Kain at saka CR. Bakit natatagalan sa CR? Doon natutulog sa CR. Paglabas, ano sasabihin? Nasira po, tiyan ko. See that? So that's a problem, kapatid. Alright? So makikita nyo ngayon, bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom on how to use the money, how to manage the money. Okay? Now, the fact na hindi ka bibigyan, sasabihin ng Panginoon sa'yo, yung bang bibilin mo na yan? I don't know about you, but somebody here must witness. Okay? You must testify na meron kang bibilin na nagugustuhan mo, pero natanong mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga yan? Baka gusto lang ng mata mo, baka gusto lang ng panlasa mo, pero hindi mo naman talaga kailangan. O kayong papak ng mga junk food. Do you really need the junk food or do you just
love the taste of junk food. Gusto mo lang yung lasa nung cheese na merong betsin, na merong cubes, you know. And then, yung iba naman sa inyo, gusto nyo ng candy. Bakit? Anything that is sweet is good. Yeah? So, kailangan, pagkakain kayo ng sweet, magpa-check up muna kayo. Bakit? Baka sobra ka sa sugar? No. Si Roy, sabi ni Roy, nagpa-check muna siya bago kumain ng sweet. Pero pinagbabawalan na siya ng doktor na huwag na siyang kumain ng sweet. Kasi daw, sweet na siya. Yan ba yung sinabi sa iyo, Joe? So you understand that? So dapat magpa-check muna kayo. But listen now, here's the thing, kapatid. You have to, renew your mind about how to manage your money. You have to renew your mind. You have to be willing to be transformed. Kung meron man po tayo nakikita rito sa mga natutunan natin dito, okay, tandaan niyo po ito. Ito yung katapusan ng pagturo ko ng series of messages on finances. Okay? Sa susunod na linggo, ituturo ko na po sa inyo yung commit to be transformed pagdating sa pananalita. Okay? Now listen now. Kung kinakailang matransform na po yung ating pamamaraan sa pera, tignan natin. Kasi ang tagal na, nag-aawa yung mag-asawa because of transparency, hindi transparent yung asawa, and then, bakit hindi tayo maging willing matransform ang ating mind concerning money? Okay? Bakit papahintulutan natin yung perang magpapahiwalay sa pamilya natin? Huwag natin pahintulutan yung pera ang magpapagulo sa pamilya natin. Again, kapatid, huwag natin pahintulutan na ang pera lamang ang dahilan ng kasiyahan natin. God can use it, but listen, God can only use it if you will listen to Him, if you will allow Him to help you manage your finances. Clarado, pero if you will not allow God to manage your finances, you will never be happy with your money. Because pag ang unang-unang dadalhin sa iyo ng pera, doon sa selfishness. Pag nandun ka na sa selfishness, pagdating sa finances, sabihin ko sa iyo, kasunod na dyan is love of money. And the love of money is the root of all evil. Am I clear to you? Nawa po ay nakatulong ito at naging maliwanag sa bawat isa. At mga kapatid, I can see it. I'm counseling people na nakikita ko ang problema is mismanaged finances. Mismanaged. Okay? Tandaan nyo, bawat galaw po natin ngayon, sabi nga, lalo pag nandito ka sa Maynila, mga kapatid, mabuti pa sa probinsya, makakabunot ka ng puno ng kamote. Pero rito, mga kapatid, wala. Lahat, pati bunot ng ngipin, may bayad. Punta lang kayo kay Doc Lani, doon lang libre. Depende yun sa ililibre ni Doc Lani. Yeah. Kapag kayo manggagawa ng Panginoon, libre. So, timo to, naubusan na ng ngipin, wala pang binabayad. Yeah. All right. Am I clear to you? All right, shall we all stand, please? And let's thank God for the message that we have heard this morning. Again, oh God, we thank you for what we have learned from thy message this morning. Thank you, oh God, for your words that was declared in the midst of us. Salamat sa understanding na binigay niyo po sa bawat sa amin. Thank you for giving us the desire, the open hearts, na binigay niyo sa amin, na matanggap po namin na mayroong kasiyahan ang aming puso, Panginoon, sa pagtanggap. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa po naming gawain, O Diyos. At pagpalain niyo ang mga susunod pa na mga gagawin pa po namin hanggang sa matapos ang pananambahang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, remain standing. We will sing one more song.
Then we will recognize our first-time visitors, and we will keep going.